Ay, sa pangalan po ng kapital Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Kaya po tayo dito sa isang sintas. Sabi po sa sulat muli ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sa Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 6. Tayo ng malalakas ay nararapat managbata ng kahinaan ng mahihina at huwag tayong magbigay lugod sa ating sarili. Ito po, pinapahayag ni Apostol Pablo yung level ng bawat isa sa atin. Mayroong tao na walang problema at mayroong may problema. Mayroong tao na nasa mataas na kalagayan at mayroon naman nasa mababang kalagayan. Kung tayo po na malalakas o walang kaproblema, hindi tayo dumaranas ng mga pagsubok, nakita natin ang ating kapwa na dumaranas ng pagsubok, kinakailangan natin huwag katalikang tulungan natin sila. Bakit po? Magkakapatid po tayo. Minsan, umiiral ang isip, o puso, buti nga yan sa'yo. Minsan parang may galit pa. Pero dito, sabi niya po sa Pablo, tayo ng malalakas, inilakip niya na ang kanyang sarili. Hindi lang tayo. Kundi tayo ng malalakas ay nararapat mga bata ng kahinaan ng mga mahihina. Paano natin babatahin? Halimbawa, hindi natin lapitan, sige, dapat yung i-share mo naman ano pang problema mo. Para yung lahat ng kabigatan sa puso, kapag nilabas yan lahat sa bibig, kasama mo na ikaw na yung nagpapasan din ang problema niya. Na-involve ka na. Kaya iba niya umiiwas. Para hindi ka makasama sa problema, wala kang pakialam sa problema ng iba. Pero kung tayo pinagaharian ni Kristo, dapat natin na tayong malalakas ang mga bata ng kahinaan ng mga mahihina. Palabasin natin yung bigat na nasa puso nila. Bakit ka ba nagdamdam? Bakit ka ba nasaktan? Sino ba yun? Hanggang sa malabas lahat. Pag nailabas na yan, gagaan mo ang pakiramdam na. Ang mahirap din, yung pumausap, siya naman ang nagsamaang loob. Dahil na-involve pala yung pangalan niya. Sa totoo lang, masama ang loob ko dahil sa ganito, dahil sa kanya. Kasama ka pa nga. Kung nadamay, ibig sabihin, hindi pa matatawag na malalakas. Dahil kasama pa rin pala sa mahihina dahil nagdamdam din. Kaya po dito, kinakailangan, alamin muna natin ang ating sarili. Stable ba tayo na tayo ay malakas? Kapag tayo ba naglabas ng sama ng loob ang ating kapwa, adjustable ba tayo? Handa ba tayong makinig? Handa ba tayong magtayo? Kasi kung ang problema, ito nga, nailabas ng mga mahihina ang saloobin niya, tapos na-involve ka, ang nangyari no, kasama ka rin para sa mahihina dahil nagdamdam ka rin. Kung sino yung tao na na-involve na sumama ang loob niya, pati ikaw pala ganun din. Kaya kinakailangan po, tingnan muna natin ang ating sarili. Kasama ba tayo doon sa mga malalakas? Na anuman ang mapakinggan natin, marinig natin na sinabi ng ating kapwa, handa natin tanggapin. Handa natin unawain at handa natin gawa ng solusyon na alam natin yun dapat ang maging direksyon. Kaya na tayo lumapit para isolve ang problema, hindi tayo nadamay sa problema. Sabi dito, at huwag tayong magbigay lugod sa ating sarili. Kapag minsan, halimbawa may nakagawa ka ng kabutihan sa kapwa, minsan, naghahangad pa ng kapurihan. Alam mo ka nga, tinulungan ko siya dahil lumok na lumok sa problema, nagkwento pa. Dapat po hindi na ginagawa yan. Yun po yung iniiwasan na dapat. Huwag tayong magbigay lugod sa ating sarili. Hindi ipagpasalamat natin sa Diyos. Bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa, sa kanilang ikabubuti at ikatitipan. Dapat po, yung pagpapahalaga sa kapwa,
para sa ikatitibay. Katulad din ng halaman, hindi pa dapat ang halaman bago mong tanim. Minsan nakayuko yan dahil hindi pa siya nakakasipsip ng tubig yung mga ugat. Minsan nilalagyan mo siya ng tukod o brace para makatayo siya. Kung halimbawa, kinabukasan, tumagilid na naman siya, ibig sabihin yan, pagsikapan natin makatayo ng mag-isa. Nang sa ganon, pwede na natin iwanan siya dahil marunong na siya. Yun po yung kailangan natin gawin sa ating kapwa. Pero ano po ang nangyayari? Ano nang mga diferensya ng ating kapwa? Minsan yun ang nagiging mas priority na nakikita natin. Hindi yung mga mabubuting ginawa ng ating kapwa. Kapag meron yung kaaway natin, o inaaraw-araw tayong nililibang, pagkatapos may nangyaring masama sa kanya, minsan nagagalak pa tayo. Nandun ba ang pananahan ni Kristo sa puso natin? Wala po. Dahil sabihin man na hindi tayo nagsasalita, pero nakikita naman yung aksyon na parang natutuwa pa tayo sa nangyari sa may galit sa atin. Ibig sabihin niya, wala po doon yung katibig, yung pananahan sa puso natin. Dapat po, ang inutuwa natin sa atin yung ikabubuti at ikatitibay. Sabi nito, sapagkat si Kristo man ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili, kundi gaya ng nasusulat. Ito po, kahit si Kristo man, hindi ba ganun tumulong siya sa may mga karamdaman, ayaw niyang sambitin ang pangalan niya. Lumalayo siya kaagad. Ano ba, sinabi niya, magaling ka na, pakita ka sa sacerdote, at magbigay ka ng handog na upo sa kung paano ka gumaling. Pero ang ating dakilang Panginoon, hindi niya sinasabi na, sige, sambitin mo dahil sa akin, gumaling ka. Hindi po. Uli dapat, manatili na lang tayo magpasalamat sa Diyos dahil may mga natulungan tayo na nangangailangan ng tulong. Ibalik natin yan sa Diyos. Diyos na po ang bahalang gumanti. Hindi man ngayon, pero sa pagbabalik niya, ng buong yung reward. Kasi po ang tao, gusto ngayon agad yung reward. Pero ang reward sa pagkabuhay na makulit pa. Yun yung mga nakarecord doon sa libro ng buhay. Yung mga mabubuting gawa na ginawa natin sa ating kapwa. Dahil lang nasusulat, ang mga pag-alipusta ng mga nagsisi-alipusta sa inyo ay nangahulog sa akin. Ito po, lahat ng mga ginawang kasalanan ng ating kapwa sa atin. At kahit tayo rin, si Kristo lahat ang nagsuffer. Tinanggap niya lahat ang mga palo, hampas, paghihirap, sakripisyo, pagdurat, sipa, utagya, suntok, lahat ng yan tinanggap ng ating dakilang Panginoon. Pero sino ba talaga ang makasalanan? Hindi ba tayo? Pero bakit tinanggap lahat ng ating dakilang Panginoon? Dahil ang nasusulat. Siya yung nagsuffer, dapat tayo yung nagsasuffer. Sabi nito, loobin naman ng Diyos ng pagtitiis at pag-ilim na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Ito po yung maganda. Na dapat po, tayong lahat ay magkaroon ng isang pag-iisip. Pagpapahalagahan sa isa't isa. Halimbawa, dito sa templo, bilang natin yung member. Kapag mayroong wala, yung leader, o yung nandito na nakakaalam na bakit kaya absent si Brad o sis. Kung maghahanapin mo siya. Ngayon, hindi na madali maghanap. Dati noon, hahanapin mo talaga siya manually. Ngayon, may contact na. May messenger. May cellphone number. Madali lang naman contact na. Kahit hindi ka na lumabas. Kung may pagpapahalaga tayo sa isa't isa, tatawagan mo siya, bakit sis absent ka? Bakit nagwala ka ng linggo? Bakit hindi ka nakapagsama? Ibig sabihin yan, kung may pagpapahalaga tayo sa ating kapwa, ayaw natin silang maging absent. Dapat manatili tayong
present lahat. Kahit ang gusto natin, lahat tayo sama-sama sa salubog sa ating dakilang Panginoon, walang maiiwan. Ipinanalangin niya ng ating dakilang Panginoon. Wala ng isa man ang sa kanila'y mapahamak liban sa humanap ng kanyang kapahamakan. Isa lang naman ang ating dakilang Panginoon, hinanap ng alang-alang sa pag-ibig niya sa atin. Sabi dito, upang kayo ay na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang dilig, ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag nabuo na po yung isang kawan, lahat na palaging present sa templo, doon natin nasasabi na sabay-sabay na natin papupurihan ang Diyos sa pangalan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, kinakailangan, andito tayo sabay-sabay na magpupuri. Hindi yung 5 lang, hindi yung 10 lang, kundi dapat buo tayong magpupuri sa pangalan ni Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Ibig sabihin, kapag may nawala o nalitaw sa atin na nasa bahay lang, andito tayo. Hindi ibig sabihin na tayo lang ang magpupuri, dapat kasama natin siya. Kaya yayain natin siya dito sa templo para sabay-sabay tayong magpupuri sa Diyos. Siguro po, hanggang din na lang ang pakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos at anuman ang ating mga kahilingan sa Diyos na walang matutag. Anuman ang ating mga kahilingan na way ihulog natin ng buong puso sa Kanya. At anuman ang ating hinihingi ngayong darating na New Year's. Sabi nga, yung high school, New Year's resolution. Hindi na usang New Year's resolution. Kahit kung matigas ang ulo, kahit isulat mo tayo sabi ng high school, may New Year's resolution. Kung hindi nagbabago sa sarili, mag-uumpisa po palagi ang pagbabago natin. Salamat po sa Diyos na may kasihan tayo at tulungan niya para magawa natin yung ating New Year's resolution. Isang magandang hapon sa atin natin. Sila ay kasama.